Ayan, nasa second Sunday po tayo for the month of May and we are continuously, seeking the best for you sa pamamagitan po ng pagsunod sa salita ng Diyos because this is going to be a life changer para sa ating lahat. If we continue on, receiving the Word of God, it's going to be something that is very, very powerful and it's definitely going to change our lives for the best. Kaya nga po napaka-importante na ipagpatuloy po natin, syempre, ang pagpapasakop sa ating Panginoon. At ito ay isang tandaan tayo nagkapasakop sa Panginoon because we are moving towards thankfulness and contentment. Last week po pinag-usapan natin cultivating a grateful heart, the spiritual discipline of thankfulness. And today pag-uusapan po natin worship as a response to God's goodness. Hallelujah! Expressing thankfulness through worship. Alam niyo po ang kapangyarihan ng Panginoon ay sobra-sobra. Ang kanyang pagpapala ay grabe. Kung tatanggapin po natin ito, imposibleng hindi po tayo mabago. Dahil ito po ang magdudulot sa atin ng pinakamagandang kapamaraanan sa ating pamumuhay. And so, with that in mind, patuloy po natin hilingin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay at tayo ay mag-open in prayer. Panginoon, kayo po ang aming tinataas, pinupuri at pinapasalamatan. Kami po ay humihingi, Panginoon, ng grasya at talino na mula sa iyo para maunawaan po namin ang iyong mga salita, maranasan po namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang init nito, ang iyong plano ay aming makita sa aming buhay at maranasan po namin, Panginoon, ang kakaibang pagpapala na maari po namin matamasa hindi lamang sa pakikinig kung hindi sa tamang pagsamba dahil ito po, Panginoon, ay magbibigay sa amin ng mas maayos na pananaw at maayos na pamumuhay. Patuloy ko pong hinihiling makapangyarihang Diyos, baguhin niyo po ang lahat ng makikinig ng mensaheng ito. Hayaan niyo po kung nasaan man sila sa tahanan, sa lansangan, Panginoon, sa sasakyan. Kayo po ang magbigay ng pagpapala sa bawat isa. At kayo po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng karunungan at grasya para maipamuhay namin. Huwag po namin makalimutan ang aming matututunan sa araw na ito. Kayo po ang makapangyarihang Diyos at alam po namin wala pong imposible sa iyo. Kaya turuan mo kami sa iyong, Lord God, kabutihan. Masamba ka namin sa aming pamumuhay. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Grabe, grabe po talaga ang kapangyarihan ng Panginoon. Basahin po natin, if you can stand up with me, wherever you are, Psalm 103 verses 1 to 5, NLT version. Sabi rito, let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. He fills my life with good things. My mouth is renewed like the eagles. My youth is renewed like the eagles, rather. Sabi po sa Psalm 103 verse 2, ito po yung focus ng ating mensahe o ng ating verse na focus. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. Sa Amplified Version, bless and affectionately praise the Lord, O my soul, and do not forget any of His benefits. Hallelujah, and may the Lord add blessing to the reading of His mighty, mighty, mighty word. Naway tayo ay mabago ng salita ng Panginoon. Grabe po ang psalmist na ito kasi naiintindihan niya kung ano ang ginawa, ginagawa at gagawin ng Panginoon sa buhay niya. Naranasan niya yung pag-ibig. Bakit? Kasi hinayaan niya na ang Panginoon ang kumase sa kanyang buhay. Na sa bawat hakbang ng kanyang lakbay, inaalay niya to sa Panginoon. Siyempre, nagkamali naman din ng psalmist na ito sa kanyang mga pagkakataon sa kanyang buhay. Made mistakes, committed sin, pero bumabalik at bumabalik siya sa Panginoon kasi naiintindihan niya kung gaano siya kamahal ng Panginoon, higit sa pagmamahal ng tao. Ang katapatan ng Panginoon ay nakakamangha dahil kahit po tayo ay nagiging pasaway, hindi siya nagbabago at patuloy niya
na tayo ay pinagpapala. Ganon kabuti ang Panginoon. Kaya nga po alam ng psalmist na to, ng author na to, and of course this is attributed to King David. Anong sabi niya? Grabe po, sasambahin niya yung Panginoon. Sasambahin niya ng ano? Buong puso niya. So hindi siya sasamba sa bibig. Hindi lang siya sasamba sa pagkilos, kung hindi buong puso niya, buong pagkatao niya, yung emosyon niya, ibubuhos niya sa pagsamba niya sa Panginoon. Bakit? Kasi naranasan niya po ang pag-ibig ng Diyos at nauunawaan niya na ito na lang yung kanyang pagbabalik loob sa kanyang mga kabutihang ginawa sa buhay na tong psalmist na ito. And so, naintindihan po niya. Kaya nga po, maraming mga tao hindi nila naiintindihan. Ano nga ba ang ginagawa o gagawin ng Panginoon sa ating buhay? Kung hindi natin siya kilala, kung wala tayong relasyon sa Kanya, kung hindi tayo nananalangin na nagbabasa ng salita ng Diyos, paano natin makikilala ang Panginoong makapangyarihan sa lahat? Hindi natin siya makikilala. That's the unfortunate truth. But because we know who God is, but because we know the power of the Lord, then alam natin kung paano tayo huhulmahin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. And it's going to be utterly life-changing. Grabe po. Katulad po ng psalmist na to, alam niya ang ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. Hindi nakakalimutan ng mga mabubuting ginawa ng Panginoon sa kanya, ginagawa at gagawin pa. Pinatawad ng kanyang kasalanan. Siya ay binigyan ng kalusugan. Siya ay ni-rescue from death. At siya ay nilagyan ng crown of love and tender mercies. And sabi ng psalmist na to, he fills my life with good things. Because ina-acknowledge niya po ang goodness ng Panginoon. Kaya madali sa kanyang sabihin ng mga bagay na to kasi kilala niya ang Diyos. Parang ganito po yan eh. Sa mga hindi nakakakilala sa akin dito, paano niyo po masasabi na ang sinasabi ko ay tutotohanin ko? O ang gagawin ko ay kung anong sinabi ko, di ba? Binaliktad ko lang po yung logic. Pero sa mga tao nakakakilala sa akin dito, alam nila kung gaano ko sila kamahal. Alam nila na gagawin ko ang lahat para sila ay matulak patungo sa Panginoon at mailayo sa kasalanan. Alam na mga nakakakilala sa akin, kapag sinabi ko gagawin ko, ganun din po ang Panginoon. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng testament? That is a contract, binding contract po yun. Old Testament, Old Contract, New Testament, New Contract. Anong ibig sabihin nito? Dahil ang Diyos ay matapat, mapagmahal, at hindi niya kakalimutan ng kanyang pangako, ginawa niya ang Biblia bilang kontrata sa kanya at sa atin. At kung ano ang nakasulat doon, tuto pa rin niya. Ang parusa sa kasalanan, tuto pa rin niya. Ang pagpapala sa pagsunod, tuto pa rin niya. Kaya nga po ang sinasabi ng psalmist na to, sasambahin ko ang Panginoon ng buong pagkatao ko. Tatangiin ko siya. Ako ay gagawa ng mga bagay na magbibigay ng gloria sa Kanya. Gagawa ng mga bagay na ikatutuwa niya. Di po ba sa mga ama rito o sa mga ina, di po ba pag nakita natin yung mga anak natin, hindi naman sinasamba tayo, baka mamaya pagpasok mo sa bahay, di ba? Bilang lulod sa yung mga anak mo. Hindi na pinag-usapan natin dito. Pinag-usapan natin dito, kapag yung mga anak natin, di po ba ina-appreciate tayo? Papasalamat sa atin. Di ba parang, oo, gusto mo bang bigyan? Gusto mo bang bigyan? Gusto mo bang bigyan ulit yung anak mo? 'Di ba? At pa nakikita natin yung mga anak natin tumutulong sa atin. Yung mga anak natin nire-respeto tayo. Hindi po ba napakasarap nun? Ganun po ang nagagawa ng isang tahanan na ang sentro ay ang Diyos. Bakit ko nasasabi sa inyo ito? Kasi yun po yung nangyayari sa aking tahanan. Dahil sentro ang Diyos sa aming tahanan, ng aking mga anak ay ang sarap kasama. Again, sasabihin ko po sa inyo, kakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, nagtataasan kami ng boses, we agree to disagree, na meron kami mga pag-uusap na talagang mainit ang aming mga emosyon because we want to put our, arguments on the table. But it doesn't mean we don't love each other. It doesn't mean that we are not worshiping God. It just means na yung katotohanan sa aming relasyon ay buhay na buhay. Ayaw niyo po ba nun? Ganun po ang relasyon niyo sa inyong mga anak. Buhay na buhay ang katotohanan at hindi nagsisinungaling ang mga anak niyo sa inyo. Pag-usapan po natin ang pagsamba bilang pagbabalik loob o pagbabalik tangkilik sa Panginoon.
Uh, Forgive me if my words in Tagalog are quite wrong. At times, gratitude sustains worship. Hallelujah! Napakabuti po talaga ng Panginoon. So how can remembering God's goodness deepen your worship? Grabe po ito. Kung sa araw-araw na pamumuhay natin, tayo po ay nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Una sa lahat kay Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Para pag namatay ang katawang lupang ito sa lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Diyos tagapagligtas at may ebidensya ng pagbabago, pagsamba sa Panginoon as a lifestyle, pupunta sa langit. Ano raw sa langit? Grabe. Hindi mo kailangan ng aircon. Hindi mo kailangan mag-exercise. You have God. There is no sin. There is no presence of the devil. There is no darkness anymore. You are in your glorified form and you are going to be there for, ano raw, eternity. Not for 70, not for 80, not for 110 years, but for all eternity. At yun pa lang ay higit na pong dahilan para sambahin natin ang Panginoon. Higit na yun. Ngunit pag nakita pa natin kung paano siya kumikilos at naunawaan natin, na-appreciate natin, imposibleng hindi mo siya sambahin, imposibleng hindi mo siya ah, pagpasalamatan, imposibleng hindi ka manalangin. Ayan, sabi po rito sa Psalm 100 verse 1 to 5 NLT version, shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with goodness. Come before Him singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. He made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Ang psalm po ay hindi lang poetry, ngunit ito po ay kinakanta in the congregation. At habang kinakanta po ito, ang kapangyarihan po ng Panginoon ay nararanasan dahil ang mga tao na kasapi ng pagsambang ito ay pare-pareho silang iisa ang puso. Mapagpasalamat sa Panginoon. Alam kung ano ang ginawa nila sa kanilang buhay. Kaya nga po yung psalmist na to, naranasan niya yung paghihirap, naranasan niya yung delubyo, at naranasan niya ang katapatan ng Diyos. Tapat po ang Panginoon. Kaya nga po nang sabi niya, I discipline those whom I love. Yes. Dahil kailangan po natin ng disiplina para maging maayos ang pamumuhay natin. And that is part of His love. And His love is beyond understanding. Kaya nga po, kapag ikaw ay nadisiplina ng Panginoon, mararanasan mo ang kakaibang pagbabago sa buhay mo. Naalala ko po, nung nagkaroon ako ng boss, nung boss na to talaga, talagang gusto ko siyang sumpain dahil pinapahirapan niya ako. Ngunit mali pala yung pananaw ko. Dahil hindi niya sa akin sinasabi ang motibo niya sa mga binibigay niya sa akin trabaho na binubuhos niya noong mga panahon na hindi ko nauunawaan. Siyempre galit ako minsan sa pagsunod sa kanya pero ginagawa ko pa rin. Hindi ko napansin na humuhusay pala ako. Hindi ko napansin na tumataas pala ang kalidad ng standards ng pagtatrabaho ko. Hindi ko napansin na ako ay nagiging humble. Hindi ko napansin na humuhusay ako sa pakikipag-negotiate, pakikipag-usap sa mga tao dahil hindi ko naiintindihan yung motibo niya. At isang araw, kinausap niya ako, Jan, halika dito, pumasok ka sa aking opisina. Ano po yun, ma'am? Akala ko, utusan na naman ako, o di kaya yun, dreadful pag pinatawag ka sa opisina, di ba? Ang nasa isip ko, anong nagawa ko mali? Papagalitan ba ako ng taong ito? Ngunit sinabi niya sa akin yung motibo niya behind. Naintindihan ko siya. At nung naintindihan ko, natutunan kong mahalin siya. Natutunan kong magpasalamat sa kanya. Dahil hinuhulma niya pala ako para sa isang trabaho o posisyon na mataas. So, anong ginawa niya sa akin? Nung nagkaroon ng bakante na manager kahit acting, ako ang tinulak niya. Dahil sabi niya sa akin, handa ka na. Napakamura po ng edad ko noon. Mayabang, totoo. Maambisyon, totoo. Mukhang pera, totoo. Kasi kalakip nun syempre, hindi lang estado eh. Mas malaking sahod. At ibang benepisyo kapag ikaw ay manager na. Pero hindi ko naunawaan
Lahat ng pagpapahirap na ginawa niya sa akin. Dahil hindi ko siya kilala, hindi ko alam ang motibo niya. Ganun din po sa Panginoon. Kung hindi natin kilala ang Panginoon, kahit nagsisimba ka linggo-linggo, kahit lumuluhod ka mula kanto to kanto, pero hindi mo siya kilala, hindi mo siya sasambahin. Hindi mo mauunawaan na ang gusto lang ng Panginoon sa buhay mo ay ang pinakamagandang karanasan na maaring maihanda mo ang pamilya mo at maaring maihanda mo ang sarili mo. Remember, it is individual. It's an individual effort kung ano man yung reward natin sa langit. Kaya nga po dapat itulak natin ang ating mga mahal sa buhay para matuto silang sumamba sa Panginoon ng tama at ang kanilang pamumuhay, ito po ang pinakamagandang pamumuhay para they will be storing up for themselves treasures in heaven. At dahil nakilala mo ang Panginoon, mauunawaan mo na lahat ng kagustuhan niya ay para sa iyo, para sa kabutihan mo. Dadaan ka ng disiplina, para sa iyo yun. Pagkatapos mo madisiplina at ikaw ay maging matapat sa Panginoon, bibigyan ka naman niya ng testings, trials, and persecution. Para lalo kang lumago, lalo kang magtiwala sa Kanya, lalo mong maunawaan na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ay ang iyong protector. Even if yung mundo shows you a different picture. Pero dahil kilala mo ang Panginoon, may tiwala ka sa Kanya. Hindi ka tatakbo sa ibang tao, sa institution para mangutang because He is your provider. You know, the Lord will make you understand and give you wisdom kung paano mo hawakan ang iyong kayamanan. Paano mo papalaguin ang iyong talino, paano mo papalalimin ang iyong pag-ibig, kung paano mo gagawin ang lahat ng mga bagay para sa Kanya, sasambahin mo siya at para ikaw ay maging mahusay na nilalang. Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya wag po natin iwasan. Kaya nga po yung psalmist na to, alam niya, ano sabi niya, enter his gates with thanksgiving. Papasok ka pa lang doon sa kanyang quote and unquote worship area kasi during this time they actually are worshiping in a hall. So papasok sila, papasok ka pa lang, thankful ka na. Papasok ka pa lang, nagpe-praise the Lord ka na. 'Di ba? Ang unang pagpunta mo sa simbahan, whether it's virtual or whether it's physical, ano nasa utak mo? Give thanks, give thanks, give thanks to the Lord because you are so excited to give thanks publicly during worship, pero give thanks kapag ikaw ay worshiping Him privately. Give thanks habang ikaw ay dumadaan sa pagsubok o sa disiplina. Give thanks and worship Him and praise His holy name sa lahat ng nangyayari sa buhay mo kahit hindi siya mukhang paborable. Hallelujah. Next, gratitude sustains worship. Kapag tayo po ay nakakaunawa ng pagiging grateful, at ginagawa po natin to araw-araw, imposibleng hindi mo sasambahin ng Panginoon. Okay? It is impossible. Mapapasama ka, mapapaluhod ka, mapapataas ka ng kamay. Bibigay mo yung buhay mo para sa Panginoon. Because that's the least that you can do. Because He has died for you and for me. And He rose again, the power of the resurrection. And that is how gratitude sustains worship. Again, Psalm 95 verse 1 to 5 NLT version. If you can stand up with me, please do stand up with me. Sabi po dyan, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to Him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to Him. For the Lord is great, a great King above all gods. He holds in His hands the depths of the earth and the mightiest mountains. The sea belongs to Him, for He made it. His hands formed the dry land too. Hallelujah. Grabe talaga. And the Lord add blessing to the reading. Huwag muna kayo uupo. Stand up with me. We'll focus on this verse. Let Psalm 95 verse 2 NLT version first. Let us come to Him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to Him. Let us come before His presence with a song of thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. Hallelujah. Grabe. Grabe po ang sinasabi ng Panginoon through the psalmist. And it's very important that, again, that the psalmist, he understands what he is talking about. Kilala niya ang Panginoon. Naranasan niya ang Panginoon. Kaya ang dali niyang
kantahin ng mga bagay na ito dahil naranasan niya ang goodness ng Panginoon, naranasan niya ang pag-rescue ng Panginoon sa kanya. Kilala niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya kaya niya magtiwala. Kaya pag sumamba siya, hindi ito simpleng pagsamba. At sa kanyang pagsamba, if they are going to worship, sa ano no sa physical hall, nakasama nila ibang tao sa virtual environment, when they come to worship, it's all about God. It's not about them. They are worshiping God. They are worshiping God. Hindi sila kumakanta at sinasabi nila, Lord, problema ko to, problema ko to, problema ko to. No, they are not offering any problems before the Lord because that portion is for God. Worship is for God. It's not for us. Kung meron tayong idudulog sa Panginoon, that is in our private prayer. Pero when we come together, we worship God. In the hall, in the virtual environment, we worship the Lord. We worship the Lord. We worship the Lord. And that's how gratitude sustains worship. Di ba? Maglalakad ka sa kali, kakanta ka, kita mo yung puno, sasambahin mo ang Diyos, magpasalamat ka dun sa puno, makikita mo yung mga creation niya, di ba? Yung mighty mountains niya, grabe. I mean, kapag kayo po ay nakalapit sa isang mighty mountain, that's katulad po ng experience ko, during that time, parang naduduro ako to worship God, and I did worship God, because napaka-majestic ng bundok na nakita ko sa yung Mount Cook. Amazing. Sobrang amazing. Nasa paanan lang po kami ng bundok, hindi kami umakyat. Pero, kaya nga po, yung mga tao during that time, yung mga early settlers, mapapaluhod eh. Sasambahin talaga yung bundok if they do not know the God of the Bible because it's so majestic. It is absolutely amazing. Hindi mo maintindihan paano to na-erect, paano to na-itayo. But God made it. Ano? Because He said so. Sinabi niya. Kaya nga po mga kapatid, mga kaibigan, kapag tayo ay punong-puno ng gratefulness, ng gratitude, we see everything that we have and we are grateful for them. At hindi natin tinitignan kung ano yung kulang sa atin. Dahil kung ano yung hanapin mo, makikita mo talaga eh. Hanapin mo yung kabutihan. Hanapin mo yung kagalakan. Hanapin mo kung anong meron ka. Tignan mo ang sarili mo sa salamin. At makita mo kung ano ang kakayahan mo. Saliksikin mo ang Panginoon at ipakita niya sa iyo, i-reveal niya sa iyo. It is impossible for you not to know. It is impossible for you not to kneel down before God or lay prostrate before the Lord and worship Him. It is impossible for you na hindi ka mamuhay. Na nakikita ng ibang tao, bakit ba tong si John parang parati itong masaya na ang ngiti, naaabwisit yung ngiti niya. Ano ba meron sa kanya? At bakit pa nagsalita siya, puro positibo, wala kang maririnig na negatibo sa kanya. At kapag siya ay nilapitan mo, ang dali niyang kausap. Bakit ang gaang niyang kausap? Bakit ang gaang ng pakiramdam ko? Bakit parang pumapayapa ako pagkasama ko siya? It's not me. It's God manifesting Himself wherever I go. Because God is Emmanuel. The Lord Holy Spirit is in us. He is the great deposit. Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano ba nga hanapin mo? Diba? If you want to be practical about life, you want to be grateful, you want to be thankful, gusto mo may enerhiya ka araw-araw, then continuously worship God. Because that's the least that we can do. Let's bow down our heads and close our eyes. Hallelujah. Kung gusto mo maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay, gusto mo maintindihan kung paano Kanya bibigyan ng pusong mapagpasalamat, kailangan mo muna siyang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas, of course. And once you do this, you will start to worship Him according to His will. Panginoon, sa mga kasama ko po, mga kaibigan namin, na hindi pa po nakakakilala sa iyo, naway makilala ka nila, naway matanggap ka nila bilang Diyos at tagapagligtas sa oras na ito. Let them, Lord God, receive you faithfully. Kaibigan, nais mo tanggapin ng Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, I am encouraging you right now. Ang una mong gagawin, ihingi mo ng tawad ang lahat ng kasalanan na anak. That's the first step. Kalawa, magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ang ating Lamb of God who has taken the sins of the world.
Siya ang Diyos at tagapagligtas natin. Ulitin mo ang panalangin ito. Jesus, Diyos na makapangyarihan. Hinihiling ko po na manahan ka sa aking puso bilang tagapagligtas at Panginoon ko. Buksan niyo po ang aking mata. Makita ko po kayo. Buksan niyo po ang aking tainga nang marinig ko po kayo. At lagay niyo po sa aking puso ang pusong mapagpasalamat, pusong grateful, pusong handang sambahin ka sa aming pamumuhay, puso na nagtitiwala sa iyo lamang. Amen. Amen. Pwede ka man lumilat ng dalian. Kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at nakita mo ang ebidensya ng pagbabago, nais mong lalong lumapit sa Panginoon, lumago sa pananampalataya, nais mong maging kasapi sa isang simbahan at nais mong manilbihan sa Panginoon, yan ang ebidensya ng pagbabago. Ikaw ay ligtas na. Ang iyong katawang lupa pag namatay, ang kaluluwa mo ay pupunta sa langit. At inaanyayaan ka namin na maging parte ng simbahang ito kung saan mo narinig ang salita ng Diyos. Hallelujah. So come to God. If you're called sa SNJ, reach out to us by popping a comment doon sa box. Sa mga kapatiran ko na maaring hindi nyo pa rin kilala ang Diyos ng ganung kalalim at gusto nyo siyang makilala, inaanyayahan kitang lumapit sa Kanya, manahimik, at tanggapin ang Kanyang revelation. Come before the Lord and receive the revelation and start to get to know Him and start to be grateful and worship Him. Pagkakataon mo yun. For about a minute, go to the Lord and then we will pray together. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil hindi ka nagsasawa. Patuloy mo kaming sinusubaybayan, ginagabayan. Patuloy mo kami na pinapaalalahanan ng mga bagay-bagay na makapangyarihan. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Ang hiling namin, Panginoon, sa oras na ito, baguhin niyo po kami. Turuan niyo po kami maging magpasalamat. At turuan niyo po kami, Panginoon, mabuhay ayon sa iyong kalooban. Ito ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Inaanyayahan ko po yung mga kapatiran natin na naghahanap ng simbahan, either virtually or face-to-face. Reach out to us. Please pop a message doon sa ating comment box sa YouTube channels natin at FB. And, we would like to just touch base with you at you are more than welcome to join our family. At sa mga nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan ng mensaheng ito, please reach out to us. We want to touch base with you. We want to talk to you. At kung maaari na ito ang simbahan kung saan ka tinawag ng Panginoon, why don't we have that conversation? And you are more than welcome to be part of SNJ. It is very important for us to have this beautiful family because that's part of our submission and our salvation sa ating Panginoon. So sa mga kasama po natin sa Zoom, please do stay for a while. We're going to have a very short fellowship. And for those of us who has watched through our streaming services, may you
Thank the Lord. May you be grateful to the Lord. May you worship the Lord and let gratefulness sustain your worship. God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you until next week. Goodbye for now.